I've walked through shadows, stumbled in shame, lost in my failures, drowning in pain. Thought I was worthless, too broken to stand, but you reached for me with mercy in hand. You call the weary, the lost and the weak. You turn our mess into something unique. A mess like me, yeah, you still choose to call me yours, to make me new. No matter my past, no matter my scars, I'm loved by a good God, just as I am. You see my chaos, yet call me by name, trading my ashes for beauty again. Where I saw ruins, you built something strong. You've held me in love all along. You call the broken, the wounded, the lost. You paid the price, no matter the cost. A mess like me, yeah, you still choose to call me yours, to make me new. No matter my past, no matter my scars, I'm loved by a good God, just as I am. You turn my story into a song. What once was empty now sings along. No greater love, no deeper grace. You've given my heart a brand new place. A mess like me, yet you still choose to call me yours, to make me new. No matter my past, no matter my scars, I'm loved by a good God, just as I am. So I will stand and lift my hands, loved by a good God. I am blessed, I am forgiven, I am free. You gave me purpose, you rescued me. Have you ever convinced yourself that something was right only to regret it later? Yung tipong sa moment na yun parang sobrang logical at tama yung ginagawa mo. Pero nung lumipas ang panahon, natanong mo sa sarili mo, paano ko to naisip? Nangyari pala sa tama. Minsan hindi obvious ang pagkakamali, hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Mga maliliit na desisyon na akala natin tama, nagsimula sa maliit na compromise, and then mga series of decisions na akala natin harmless, pero unti-unti pala tayong dinadala palayo sa kalooban ng Diyos hanggang sa isang araw, ma-realize mo na malayo ka na pala sa Panginoon. Sa Judges 18, ganito mismo ang nangyari sa tribe of Dan. Nagsimula lang sila sa isang simpleng compromise pero hindi nila alam, unti-unti na silang nadadala sa maling direksyon. At ang mas nakakatakot, nagtagumpay sila pero sa maling paraan.
paano natin 'to maiiwasan na mangyari sa atin? Tayo po ay manalangin. Lord, nandito po kami ngayon handang makinig sa inyo. Salamat po sa pagkakataong pag-aaralin ng mga salita mo. Pakita mo po sa amin kung saan kami maaring nadadala sa compromise at madalas na hindi namin namamalayan. Bigyan mo po kami ng tapang na piliin ang tama kahit mahirap at ang puso na laging handang sumunod sa inyo. Samahan mo po kami sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. For context, let me paint you the scene sa chapter na to. Israel was in a transition period. Patay na si Joshua. Wala pa silang king. Walang central leadership. Kanya-kanya ang bawat tribe ng Israel sa pagkuha ng part nila sa pinramis na land ng Lord sa lahi ng Israel. And then, may isang tribo na napag-iwanan, ang tribe of Dan. Wala silang matawag na lupang kanila. Hindi dahil walang ibinigay ng Lord sa kanila, kundi dahil hindi sila nagporsige na makuha ang part nila sa promised land. Nung hinati na Joshua ang lupain na ibinigay sa kanila ng Lord, may special na part ang Dan. Isa tong fertile land sa Central Israel, pero may isang malaking problema. Nandun ang mga Philistines. Meanwhile, naging masigasig sa pagsakop ng part nila ng Promised Land ang tribes ng Judah, Ephraim, and Manasseh. And naging matagumpay sila. Pero ang tribe ng Dan, malaki ang populasyon ng Dan, pero hindi nila ginamit yung lakas nila para ipaglaban ang lupain na para sa kanila. Naghintay lang sila hanggang sa dumating ang panahon na wala na silang lupa masakop kundi yung mga cities na tinitirhan ng mga malalakas na Philistines. Hindi lang to simpleng kahinaan. Pinili nilang hindi kumilos kaya naubusan. Nung dumating ang panahon na wala na silang mapuntahan, naghanap sila ngayon ng madaling target. So, eto na tayo ngayon sa Judges 18. From Zorah, nagpadala sila ng 5 spies para humanap ng bagong lupa. Pero bago yon, dumaan sila sa bahay ng isang lalaking may sariling relihiyon at sariling Diyos-Diyosan. Yon ay dito sa may Ephraim at ang pangalan ng lalaki na yan ay Micah. May sarili din siyang Levite priest na pinabayaran niya. So, itong mga Danites na alam nila na meron ng nakalaan ng Panginoon na lupa sa kanila, pero takot silang kuhain, nanghingi sila ng confirmation sa Levite na nakita nila kung tama ba yung ginagawa nila. Doon sa Levite na ipinapangalakal yung pagiging pari niya sa Diyos-Diyosan. So, itong mga Danite, hindi nila hinanap yung tunay na kalooban ng Diyos. Ang hinanap nila ay yung approval sa gusto na nilang gawin. At yun nga, sinabi ng Levite, go in peace. Your journey has the Lord's approval. So, siguradong-sigurado na sila. Kahit hindi galing sa Diyos yung confirmation, dahil yun yung gusto nilang marinig, nagpatuloy sila. Instead na kalabanin nila yung mga Philistines na nakatira sa inheritance sila na malapit lang doon sa temporary nilang land, nag-travel pa sila all the way sa north for around 30 days para humanap ng sa tingin nila kaya nilang kalabanin. So narating ng mga spies yung Laish. Ito ay isang tahimik at payapang lungsod. Walang depensa, walang harin na magtatanggol sa kanila, and higit sa lahat, hindi nila alam na may panganib na paparating sa kanila. Bumalik ang mga spies sa Zorah at sinabi nila sa mga kapwa nila Danites, guys, may city na tayo na pwede nating sakupin. Easy win to, kasama natin ang Lord. Nag-assemble sila ng 600 warriors, lahat Danites, pero bago sila tuluyang pumunta dun sa Laish, may isa pa silang ginawa. Binalikan nila si Micah. And hindi lang sila basta bumalik. Ninakaw nila yung Diyos-Diyosan ni Micah, pati na yung bayarang Levite. Wala nang nagawa si Micah at yung Diyos-Diyosan niya ni Micah, dinala ng tribe of Dan nung sakupin nila ang Laish. Pagdating nila sa Laish, mabilis silang nilipol yung lungsod. Walang laban, walang hirap, at dahil nagtagumpay sila, akala nila binless sila ng Lord.
Doon nagtayo ang Danites ng bagong lungsod at pinangalanan nila itong Dan. Pero may problema. Iniwan ng Dan yung land na ibinigay sa kanila ng Lord. Ginamit nila ang pangalan ng Lord pero hindi na si Yahweh yung sinusunod nila kundi yung sarili nilang gusto. And ang pinakamalala, yung idol na ninakaw nila, yun yung naging dahilan kung bakit naging sentro ng idolatry ang Dan. Dito sa Judges 18, nakikita natin yung 5 stages of spiritual compromise. Stage 1, choosing convenience over obedience. Makikita natin to sa Judges 18:1-2. Naghanap ang tribe of Dan ng ibang lupain kasi feeling nila hindi nila kayang i-conquer yung promised land na ibinigay sa kanila ng Panginoon. So, instead na lumaban in faith, they looked for an easier alternative. Sa'yo, kapatid, may ipinapagawa bang Lord sa'yo na iniiwasan mo? Stage 2, seeking approval, not truth. Makikita natin to sa Judges 18:3-6. Sa halip na hanapin ng Dan ang tunay na kalooban ng Lord, naghanap sila ng confirmation mula sa isang Levite priest na hindi naman talaga nagbigay ng totoong salita ng Lord. Hinanap nila yung sagot na gusto lang nilang marinig. Ikaw, kapatid, nahanap mo ba yung sagot na gusto mo lang marinig? Stage 3, keeping the religious language but losing the heart. Makikita natin to sa Judges 18:7-10. Ginamit pa rin ng Danites, ng tribe ng Dan, yung pangalan ng Lord para i-encourage yung kapwa nila Danites pero hindi na ang Lord ang sinusunod nila. Naging panlabas na na lang yung pananampalataya nila. Ikaw, kapatid, malayo na ba ang puso mo kay Lord? Kahit active ka sa ministry. Stage 4, active disobedience while still feeling blessed. Nakikita natin ito sa Judges 18:11-26. Sa puntong to ng Judges 18, hindi lang nila basta iniiwasan na hindi sumunod, kundi actively na silang lumalabag sa Diyos. Ninakaw nila yung Diyos-Diyosan ni Micah at sinakop nila ang lungsod na hindi naman ipinag-uutos ng Lord. Pero dahil mukhang successful sila, akala nila okay pa rin sa harapan ng Lord yung ginawa nila. Ikaw, kapatid, meron ka bang maling ginagawa pero feeling mo okay lang kasi wala kang nararanasan na consequence? And stage 5, full rebellion in the name of God. Makikita natin to sa Judges 18:27-30. Sa huli, hindi lang sumuway ang Danites, ang tribe of Dan, kundi ginamit pa nila ang pangalan ng Lord para gawing legitimate yung rebellion nila. Nagtayo sila ng bagong lungsod na may sarili nilang Diyos at pare na taliwas sa utos ng Panginoon. Ikaw, kapatid, ginagamit mo ba ang pangalan ng Lord para i-justify yung mali mong ginagawa? Ngayong nakita natin yung stages of compromise. Andito ka ba sa isa sa mga stages na to? Nasa stage 1 ka ba? Na playing it safe pero malapit nang madala sa maling direksyon, or baka nasa stage 4 ka na feeling mo blessed ka pero actually lumalayo na pala ang puso mo sa Lord. Huwag na natin hintayin yung stage 5. May mga decisions ka ba na ginagawa ngayon na mukhang tama pero malayo ka na pala sa Lord? Nagiging Danite ka ba na hinahanap mo yung mas madaling paraan kaysa sa pagsunod sa Panginoon dahil naisip mo na mahirap? Bago pa lumalim yung compromise, ano yung dapat mong gawin? Ano yung isang bagay na alam mong pinapaayos sa'yo ng Lord ngayon pero patuloy mong ini-ignore? Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa word mo na nagmulat sa amin sa mga delikadong compromises. Tulungan mo po kami na maging honest sa sarili namin at makita kung may mga bagay kaming ginagawa na hindi nakakalugod sa inyo. Bigyan mo po kami ng lakas para piliin ang tama kahit mahirap. Huwag mo po kaming hayaan na maligaw. Gusto po namin na matuto mula sa pagkakamali
ng ng mga Danites, ng tribe of Dan, at manatili na tapat po sa inyo. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa patuloy niyo pong paggabay sa amin. Jesus name we pray. Amen. Salamat po sa pagsama sa akin sa pag-aaral po natin ngayon. Sana may nakuha ka na something na talagang tumatak sa puso mo. Kung may natutunan ka, share mo 'to sa iba. Kasi mas maganda kung sabay-sabay tayong lumalago sa faith. Huwag nating hayaan na mahulog tayo sa parehas na compromise na naranasan ng Tribe of Dan. Kung may na-realize ka sa message na 'to, huwag mo hayaan na manatili lang 'to na realization. Gamitin mo na, chance 'to para lumapit ulit sa Lord. Seek Him, repent, and realign your heart sa Lord. God bless and see you next time.